Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banateros sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada. Magandang gabi, Banateros Worldwide. Live po tayong mapapanood sa www.smninews.com, sa website ng Banateros, www.banateros.com, at sa facebook.com ng Banateros Official Facebook page. Siyempre, follow nyo rin po kami sa kapartner mo sa Balita at Serbisyo YouTube channel, and siyempre DZR 1026 News YouTube channel, rumble.com/user/SMNI News, at siyempre yung mga YouTube channels ng mga Banateros Brothers, Coach Oli Banatbay, Master Jedea, and Jay Guevara, at SMNI News sa YouTube din. Mapapanood nyo kami dyan. Subscribe, like, and share. Alam naman natin, SMNI, yan na lang po ang naghahatid ng patas na mga balita. Banatbay. Ayun, at mainit na naman ang mga issue sa lipunan. Lalong-lalo na, grabe itong weekend yung mga nakikita nating balita. At kanyang umaga, niyanig tayo ng matindi na namang balita patungkol po dito sa budget. Yung pinaka-corrupt na budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas. So yan ang ating isa sa mga tatalakayin. At syempre yung medyo, alam mo, ako naguguluhan din dito sa ano ha. Hindi, putuloy muna kita, Banat Bay. Alam ko medyo in the groove ka dyan eh. Kasi ang involved sa budget ay Congress and Senate. At nitong weekend, syempre, ano muna natin, hingin muna natin ng comment ng mga netizen patungkol doon sa naganap na sukatan. Nagkaroon ng sukatan. At ang nag-pilot episode dyan, si Coach Oli at si Master Jedea, and then yung Sunday, ako naman at si Banat Bay. Hingin lang natin yung opinion ng netizen. Kamusta naman po ba? Kayo po ba ay masaya doon sa mga sagot na narinig nyo sa mga natin, sa mga senatoriables natin? At may mga susunod pa po yan. Abangan po natin dahil after netong 2 episode, Banat Bay, ay marami pong mga nag-confirm na mga in-invite po natin para sa mga susunod na episodes. Ayan, kita nyo naman si Coach Oli at si Master Jedea nung pilot episode. Kita mo, intense si Coach Oli dyan. At syempre, na-interview natin, bali 5 na, Banat Bay. And yung susunod, hopefully, kasi supposedly 3 yan kahapon eh. Kaya lang nag-back out yung isang isang guest natin dahil nga meron family emergency. So, kita nyo, napakaseryoso ni Banat Bay at ni Boss Dada dyan. Kita nyo naman, hindi ba? But anyways, going back, mga bossing, again, antayin namin yung inyong mga comment dyan, at kung meron po kayong mga suggestion, ilagay nyo rin po dyan para at least alam natin kung ano pa yung mga pwede nating gawin, i-improve, baka may request kayo, mga tanong, and the likes. So, speaking of budget, Banat Bay, yan yung gusto mong pag-usapan talaga. Ayan. Aside from the budget, pag-usapan din natin yung mga pagpalit-palit dito sa Comelec, di ba? So, marami din yan. Ano pa ba pag-usapan natin dyan? Oo. Napakaraming mga issues. At ito nga, just recently, merong sagot. Actually, ang Malacanang doon sa naganap na statement ni Congressman Ungab, ni Senatoriable Vic Rodriguez, at ni dating Presidente PRRD or dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Patungkol ito doon sa mga blanco daw dyan sa BICAM Committee, Banat Bay. Paki-explain mo nga, saan nagkaroon ng pagkakamali dito? Kasi parang merong miscommunication Parang hindi yata naintindihan nung administration yung stand, yung mismong vlog. Hindi ko alam kung pinanood ba nila buo yung vlog na yon, or baka nakinig lang sila kung kani-kanino. Banat Bay? Kasi pero natin ito, lalaliman po natin yan sa upload natin na video, pero bigyan ko na ho kayo ng summary. Kasi kailangan natin maintindihan kung paano ho ba binabalangkas ang budget ng ating bayan. Okay? Sisimulan ko may format ito. Napaka-importante ng format na ito para maintindihan natin kung bakit nagkaroon ng misunderstanding at the same time pananadya ba para magkaroon talaga ng kontrobersiya. Ganito, nagsisimula ang budget. Mula sa Office of the President through DBM, inaayos nila yung budget.
Yung total. Total budget ng buong taon. Aayusin nila yan. Pagkaayos nila yan, isasubmit nila yan sa legislative branch, sa Senate at sa Kamara. Anong gagawin ng Senado at ang Kamara? Bubusisiin ito. Hindi dadagdagan, ha? Hindi ho babawasan. Bubusisiin lang. Tatanungin lang yung mga departamento, ano ba ang, paano nyo ba gagamitin ito? Sa madaling salita, check and balance lang ang legislative branch. Hindi po sila ang gumagawa ng budget. Iba ho kasi nangyari ngayon. Parang sila ang gumagawa ng budget. Pagkatapos i-discuss sa Senate, pagkatapos i-discuss sa Kamara, magsasama na sila. Ang tawag dyan, BICAM. Pag pinag-usapan na sa BICAM, yung tapatan, nakikita niyo yun, di ba? Senators at saka congressmen, yan, sapatan sila, ay naayos na natin kung paano tayo kikita. Ganon. Di ba? Ganun na pinag-usapan nila eh. After nun, BICAM na yun, pupunta yun sa smaller unit. Sino yun? Yung Senate President at saka yung kanyang finance at saka speaker sa Congress naman at saka yung kanyang balalay na nagkataon si Zaldico yun. So, 4 na lang sila. Kaya nga, sinasabi ni VP Sara Duterte, bakit pa tayo nag-uusap-usap dito? Pagdating naman dun sa small unit na yon, sila rin naman na magdi-decide. So, ganun ang nangyayari. Pagtapos noon, okay, ngayon, isasubmit ito. Saan? Sa printing. Printing. Ayan, napaka-importante nito. Okay? Sa printing po, para i-print yan, tapos pipirmahan ng presidente. So saan ngayon yung sinasabi ni PRRD at saka ni Congressman Ungab na blanco? Nangyari po yung blanco doon sa maliit na unit after BICAM. Sino yon? Yung 4 na yon at saka yung mismong BICAM. So sa madaling salita, sabi nila Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte, bakit blanco yan at bakit nyo pinirmahan yan? Sa BICAM yan. Nangyari. Okay? Ngayon, tama rin si BBM. Tama rin siya sa sinabi niyang walang blanco. Yes. Kasi dilagyan bago mag-print. Nagigets nyo? Blanco doon sa BICAM, in between BICAM and the printing, diyan ngayon nagkamilagro. Nagmilagro. Ang tanong, okay, eto bang milagro na ito, kanino nangyayari yan? Sino ba yan nagpiprint na yan? Printing press lang ba yan? Ang nagpiprint po niyan, walang iba kung hindi rin Sinister? nandoon sa Congress, sa House. Speaker. Okay? Nasa House din. Secretariat din. So, sa madaling salita mga kababayan, diyan naging himala yung BICAM at yung kung sino man yung nagpiprint. Bakit to? Nangyari na po yan ng ilang beses sa mga ibang congressman noong unang-unang panahon pa. Meron silang budget, pagdating doon sa printing, nababago. Diyan nagkakaroon ng himala. Sabi nga naandyan ang talagang makapangyarihang himala na parang nagtataka nga yung ibang mga congressman, ba't pa tayo nagkwekwentuhan dito? Tapos mga senador, mga congressman, bakit pa nila binabalangkas yung budget? Ganun din naman pala mangyayari. Babaguhin din naman pala. Ang pangit lang dito sa nagkataong pinakakurap na budget ng Pilipinas, dito, blanco. Literal na blanco, so merong naglagay bago i-print. So, tama din yung sagot ni BBM na hindi blanco. Hindi blanco yung yung na-print. Tama ho yun. Ang mali, yung nagtanong. Sino? Media. Media. Nako po, yan na naman. Ang nagtanong kasi, ganito. Sabi ni PRRD, blanco daw yung pinirmahan mo. Walang sinabi si PRRD, panoorin yung paulit-ulit, walang sinabi si PRRD na blanco yung pinirmahan ni BBM. Ang sinabi niya, blanco doon sa BICAM. So naturalmente, itong presidente, ang sasagot niya, sandali, wala namang blanco Kasi yun yung tanong Oo, yun ang tanong, di ba? So sasabihin niya, sinungaling ka, Duterte. Kasi nga, iba yung tanong. Ang problema kasi, sana lang, mawalang galang na po, Pangulong Marcos,
sana, bago kayo sumagot, sinigurado nyo muna yung tanong dahil mga ulul talaga ang mga media. Para talaga magkaroon ng kontrobersyal. Ayan o, ang linaw-nilaw, bycam, wala akong sinabing ang presidente na si Pangulong Duterte na yung presidente ang pumirma. So talaga magkakaroon ng misunderstanding dyan. Ngayon, alam nyo kung anong palalabasin. Nakikita ko na kagad palalabasin ngayon doon sa mga nagbabayad sa media na palalabasin na peke o fake news peddler si Pangulong Duterte. Nakukuha nyo na? Meron talagang demonyo na kumukumpas diyan sa mga media para palabasin fake news si Congressman Ungab, fake news si Atty. Vic, fake news si Pangulong Duterte. But in reality, both of them are correct. Tama naman blanco yung bycam. Tama rin na meron ng numero yung printed. Yung pinirmahan. Oo. Naintindihan natin, ganun ang system na nangyari. Ngayon, kayo ang humusga. Sino yung demonyong kumukumpas dyan? Sino ang naglagay ng mga sulat-sulat dyan? Nag-fill in the blanks. Ano sa tingin mo, Coach Oli? Ang ganda po ng paliwanag ni Banat Bay. Salamat at naintindihan nating mabuti. Pakiulit nga. hindi ko naintindihan Hindi. Pero ito lang sa akin. Itong issue ko dito May nagkamali. May gusto silang ipalusot. Meron silang gustong ipalusot. Kaya yung statement ni PRRD na kung sa opisina ko yan nangyari, di ko maalala kung ang pagkasabi niya ay kung sa opisina ko yan nangyari, pinagsasampal ko yan. Di ko maalala yung kadugtong. Basta one thing for sure, sinabi niya, kung sa opisina ko yan nangyari. Yun ang importante. Dapat ngayon, andyan na tayo sa issue na yan. Definitely, merong pagkakamali. At definitely, merong lulusot. It means, merong gustong magnakaw. Kaya nga pinalulusot nila yung budget na yan, na blanco. Dapat, may managot. Kung kasalanan man yan, kung nino o hindi, dapat gumalaw ang Pangulo. Kung hindi niya yung kasalanan, merong malintikan dyan. Kasi nga, being the head, being the leader, the president of the state, hindi po pwedeng hahayaan mo lang yan Hindi natin masisisi na katulad nito sinabi ni Banat Bay, hindi nila trabaho yan. Tandaan po natin, yung trabaho nga ng COA, ginagawa nila, nag-o-audit sila. Diba? Yan nga ang reklamo nila Marcoleta, nagiging auditor na itong ating kamara. Itong Quadcom, nag-aastang COA. So talagang definitely, gagawin nila yan. Ang nakakatakot dito, kung nagkakaroon ng doktoran sa printing, bagamat ito'y ibang halimbawa at ibang opisina, pero kung nagagawa nilang kontrolin itong mga to, paano kung makontrol nila yang dyan sa COMELEC, yang bilangan sa botohan? I mean, hindi natin pinagbibintangan ng COMELEC pero it means may gumagalaw talaga dyan demonyo. May nagkakadoktoran. Ilan pa ang dodoktorin nila dyan? Ilan pa yung ipalulusot nila dyan? Yun po yung usapin dito And definitely, sabi ko nga doon sa aking vlog, tuloy-tuloy ako mag-iingay until merong managot dyan sa kalokohan na yan. Kasi dapat panagutin yan ng presidente, partners. Klaro, dito sa statement ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, babasahin natin. I would like to remind Congress, mali ho yan. It is invalid. May sinabi po ba siyang si President Marcos? Wala. Please correct it or record the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na blanco. Para kang binigyan ng blanco na tseke. O sige, bahala na kung anong ilagay nyo. In the same manner, yung mga blanco dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just
fill up the amount. By all commandments of the law, that cannot be valid and enforceable. So, Ayan. klaro, malinaw na ang sinisita dito ni PRRD is yung House. At yung BICAM. Hindi po niya binanatan dito ang presidente. Ito lang ang pinaka ang pinaka nakikita ko lang din na isang pagkakamali kung meron man ang presidente natin. Tama. Hindi niya in-scrutinize ng maigi yung pinirmahan niya. Yun lang yun. Kasi totoo yung sinasabi niya, pirmado ko yan, may mga numero yan eh. So pinirmahan ko yan, walang blanco. Pero ang pagkakamali dito is hindi nila chinek yun thoroughly kasi kung matatanda natin si PRD ganyan yan. Pag may nakita yan mali doon sa GAA, binabalik na talaga yun. Pero this time, walang ganun na nangyari. At meron siyang vinito pero hindi natin narinig na ibinalik niya. Ibinalik nila sa Congress para i-ratify yung vinito niya. At ang isa pa is yung mga nakapaligid kay Pangulong Marcos, bigla na lang nag-jump into conclusion na sinisiraan na naman ng mga Duterte itong si President Bongbong Marcos na hindi naman yun talaga ang sinasabi ni President Bongbong Marcos. Simple lang po, available po yung video na yan. Sana, before kayo nag-react, sana, pinanood nyo muna yung buong video kasi kung panonoorin nyo yung buong video na yun, kahit paulit-ulit, it's just a 45-minute na vlog eh. Makikita nyo doon na hindi pinatatamaan ng presidente, ng dating presidente Rodrigo Duterte, si Bongbong Marcos dito sa pagpirma ng GIA. Ang sinasabi lang niya is, invalid ito dahil before nga dumating ng printing, pinirmahan nyo na, blanco pa rin. Yun yung nakakaano dito eh. Nahalata mong merong gumagawa ng gulo. Para talagang mapagbintangan na kontrabida lang si Pangulong Duterte. Pero hindi. Hindi ho siya kumukontra lang. Kasi yan yung packaging ng iba eh. Kinukontra ni Duterte ang Marcos administration. Hindi ho niya kinukontra. Ang kanyang sinasabi, tinatama niya yung issue na mali. Ano po yun? Yung blanco na pinirmahan ng BICAM. Hindi ho blanco na pinirmahan ni Bongbong. Yes. So, ibig lamang pong sabihin nun, mali yung tanong na ginawa ng mga media na sinabing, oy, Mr. President, blanco daw yung pinirmahan mo. Walang ganong sinabi si PRRD. Napakasinungaling po ng media. Yun ang pinupunto natin dito. Hindi ho natin pinupunto na walang mali. Etong si Pangulong Marcos, meron din ho. Bakit? Nakita niyo yung kwento ko? Kanino ho ba nanggagaling ang unang budget? Sa Office of the President through DBM. So dapat, alam mo, eto nga ang tanong ko dyan naisip ko kaagad na, hindi kaya kasangkot yung sekretary ng DBM? Kasi, yun lang. Supposedly, alam mo, kayo ang gumawa, kayo nag-ayos ng budget. Inayos nyo. Tapos, pumunta na ngayon dito sa Senate, sa Congress, tapos sa BICAM, tapos pinrint. Ibinalik sa presidente ngayon para gawing batas na, pipirmahan. Hindi nyo ba chinek? At di nyo man lang inalaya ng presidente at sinabing, Mr. President, hindi yan yung ginawa natin. Binago nila. Hindi nyo ba sinabihan ng presidente? Ano to, kakuntsaba kayo? Ng mga congressman? O ng mga senador? Yun ang tanong dyan eh. Di sana sinabihan niyo yung presidente, Mr. President, etong ginawa natin, tingnan nyo, binago nila. Ito na nangyari. Di sana alam na kaagad ng president, ganun ba? Kasi siyempre hindi ho katulad ni Pangulong Duterte si Bongbong Marcos na binubusisi lahat, di ba? Tandaan niyo si Pangulong Duterte talagang bubusisi niya, inuumaga siya, binabasa niya lahat. Dito, yun naman ang pagkukulang ng ating presidente. Dapat binusisi niya at dapat yung mga tauhan niya bago niya pinapirmahan sa kanya, itiningnan ng maigi. Tama ba? Kaya lang, binago nga. Binago nung kung sino mang animal na nag-fill nung blanco at sinabing, ito, idiin nyo. Idiin nyo yung sinungaling si Duterte. Idiin ninyo na ng fake news si Duterte kasi may pirmado ng presidente na meron namang number. Nakukuha nyo na yung takbo.
Kaya nga alam nyo mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo sa bawat sinasabi, binibitawan na salita. Nung pinanonood ko itong video nila Pangulong Duterte, nung talagang tinitingnan ko, kasi ako, nagdududa ako doon sa pipirma ng presidente na blanco. Makukulong siya dyan. Tandaan nyo, yung pinirma niyan, hindi yung kontrata lang, ha? Yan ay batas. Walang batas na pwedeng pirmahan na blanco. Kailangan kumpleto ang details niyan. Kaya lang, again, yung media, ibang spin. Kaya dapat talaga makinig lang kayo sa SMNI. Yan. Yun na maghahatid sa inyo ng totoong talagang mga figures. Kasi si PRRD, noong sila ay pinepresent itong papeles na ito, meron talaga silang pinapakita Pinakita talaga nila na blanco And yung papel na yun is an official document. Hindi, pero maaari din maaari na namang hindi fake news yung mga media. Malamang tanga lang din. Hindi nila binusisi. Parang, wala na, iba na bahala na, tanong na natin sa presidente, blanco daw. Hindi man lang nila inisip na, ano ba yung sinabi? Kasi may mga ganyan media na basta si Duterte magsalita, hanapan na mali na kagad. Hanapan na kagad natin ng mali. Hindi natin titingnan yung details kung ano yung sinabi niya. Dito ang linaw, paulit-ulit nila sinasabi, bycam, di ba? Paulit-ulit nila sinasabi. At saka sana, isipin nyo to kung yan po yung printed, di ba? Nasa libro yan parang libro yan nasa printed, di sana pinakita ni Pangulong Duterte, Mr. President, pirmado mo. Bakit blanco? Hindi naman niya ginanon. Iba yung pinakita, yung bycam report. Ibig sabihin yung bycam na yun ang ipinakita. So ibig sabihin, meron talagang discrepancy sabihin na natin malis yung pagtanong para lumabas na masama o fake news si Pangulong Duterte. Tama. Coach Oli, kasi January 13 nung resume ng Congress. So hinanap ni Congressman Ungab, nasan yung JA, yung print out na. Kasi usually sa mga 15 years na ako na congressman, pagbalik natin from holiday break, nandito na yung sa lamesa natin, bakit ngayon wala? So, yun ang tanong ni Ungab. And then, naglabas itong Malacanang ng statement na naipadala na nila. So, parang pinalalabas din nila na mali si Ungab na wala. Pero, nung sinasabi nilang kung kailan nila pinadala yung printed, 14. So, nung araw na hiningi ni Ungab talaga yung kopya, wala pa talaga, Coach Oli. 14 lang. So, kasi parang pinalalabas pa nila dito si Ungab. May print out na naghahanap ka pa. Pero siguro, dahil nga bumalik yun sa Congress, and by the way, Coach Oli, si Amy Marcos, pinatotohanan niya yan. Although, ayon natin i-quote sana si Amy, pero sinabi ni Amy sa kanyang isang post na, papaano ako pipirma sa isang blanco. Coach Oli. Well, tama yung sinabi ni Banat Bay, dito na lang tayo sa SMNI. Hindi ito self-serving. Kasi, tingnan nyo naman, sino ba ang nagpapalabas ng traffic sa Davao? Hindi nila nire-research yan kung totoo ba yan o hindi. Basta meron silang pinulot na balita, hindi ko alam kung saan galing yung balita na yun, kung nasa payroll din, ayoko magbintang. Nasa kanila yan. Kaya lang, ang responsibilidad ng media is double check. Confirm yung balita. Sandali, ito nga matindi dyan Bakit ang tinanong nyo yung presidente? Tanga ba kayo media? Dapat ang tinanong nyo si Speaker. Speaker, bakit blanco daw to? Sabi ni Duterte. Yun ang dapat yung tinanong. O kaya si Senate President. Kasi silang dalawa yung bycam yun yung pinaka-ibabaw na nun, si Senate President at saka si Speaker. Blanco daw to. Totoo ba ito? Bakit ang inaano niyo yung presidente? Di ba? Bakit? Hindi nila gagawin yung Banat Bay. Hindi nila kayang tanungin si Speaker. Alam naman natin yan. Alam natin kung ano yan. So, alam natin yung kwentuhan na yan. So bakit di matanong ng media ang Speaker? Bata siguro sila ni Speaker. Hindi sila sunod-sunuran sa presidente. Si Speaker sila sunod-sunuran. Lulubog siya ron Lulubog siya ron. Tapos siyempre,
gagatasan nila itong lahat ng tatama sa Duterte, yan ang nila, gagatasan nila. Yan, dyan ang Kaya kita mo, pati nga Davao, tinamaan na. Pati si Pastor Kibuloy, tinamaan na. Dahil patungkol ito sa mga Duterte. Kaya ako, simple lang. Ako, tama naman yung facts nyo Maganda yon, napakalinaw nun. Pero sa akin lang, dapat may managot. Yun ano ba yung sa atin na maliliit na mamamayan? Yang details nyo yan, ay intindihan nyo yan, kayo yan. Tama yun. Pero hanggat walang nananagot sa nakawan, ano para sa aming mahihirap? Yun yung tanong dun Kaya sana, dapat may managot dito. Meron naman tayong feeling leaders. ko merong may girian nagaganap sa Malacanang at saka sa Congress. Parang. Di ba? May kwento nga si Boss Dada, pero... Sige, maganda yung kwento. Gusto ko Makikikwento ba ni Boss Dada? Hindi mo kinukwento Hindi, sa akin. kasi ito lang ko. Ito, tinanin nyo Kaya nagkakaleche-leche yung bayan natin Pilipinas kasi yung mga naghahatid ng balita o yung mga nagtatanong, hindi naman relevant yung mga tinatanong nila. O hindi naman dapat yung tinatanong nila yung sumasagot sa issue na yun. Katulad ng sinasabi ni Barat, it's supposed to be the Congress and the Senate ang sumasagot nito kasi naka-address sa kanila yung vlog na yun Yung sinasabi ni PRD, naka-address sa kanila sa BICAM. Walang nabanggit na GAA doon. Hindi naman yan yung kinukwento mo sa amin Parang ganito lang yan mga kababayan. Kunwari, nagbigay ng statement si Coach Oli. Sinabi niya, grabe naman to si Boss Dada, ang laki-laki ng tiyan. Kuwari, nagbigay ng statement si Coach Oli ng ganon. O, di ba? Ang statement niya para kay Boss Dada. Tapos ako yung media. Tinanong ko si Coach Oli, Coach Oli, ba't mo naman sinabi na ang laki ng tiyan ni Judea? Nagigets nyo? Ay, siyempre, sasagutin niya, sinungaling siya. Wala akong sinasabi na mataba siya. Tama naman yung sinabi niya. Kasi sinabi niya ng malaki tiyan, si Boss Dada, hindi si Judea. Which is fake news yun Fake news din yun. Di ba? Ibig sabihin, ang tanga-tanga ng media, bakit ang tinatanong, yung, alam mo yun, hindi naman yun yung sinabi. Tapos sasabihin mo yun. Oo. Para talaga mamali ang sagot. Kasi ang maling tanong, sigurado yan, mali ang sagot. Ayan ang problema natin. Tapos ang paiimbestigahan sa Kongreso, vloggers. Kasi vloggers daw ang naghahatid ng mga peking balita. Yun ang problema. Kasi makikita naman natin, ito, mainstream media, pare-pareha, sabay-sabay na naman. Katulad yung traffic na sinasabi ni Coach Oli, lahat ng media outlet, pati yung mga nagpapanggap ng mga media outlet, naglabas nun. Pero kinonfirm ba nila? Nagpunta ba mismo sila sa Davao para ipakita? Nagalit ba si Barbers? Ang daming kumakalat ngayon na from mga taga Davao, nagpo-post sila rush hour sa Davao na maayos ang traffic flow. Hindi ba? So, ganito rin dito sa nangyaring to. Ang linaw-linaw, mas malinaw pa sa sikat ng araw, panoorin nyo pa ulit-ulit yung vlog na yon doon sa YouTube channel ni Basti Duterte yun Wala kayong maririnig na paninira sa administrasyon. It was just a question na pwede nyo namang sagutin. Congress, bakit blanco yan? Senate, bakit blanco yan? Hindi, ganito kasi yan. There's always an explanation. Then, kung okay yung explanation, tatanggapin naman Pero ang masaklap, dahil hindi nyo kayang i-explain, papainan nyo yung presidente ng mga tanong na ganyan para yung presidente magbitaw ng salita. Ang kaaway ngayon, ang nag-aaway ngayon, si PRD at saka yung presidente, which is dapat, di naman talaga sila nag-aaway. At saka ang dito, sa totoo lang, ito distraction sa real issue. The real issue kasi dito is, tama ba yung mga tinanggalan ng budget sa loob nung budget na yan? Nakikita ninyo yung takbo ngayon sa media? Anong takbo sa media? Fake news si Duterte. Pero hindi tinanong kung tama ba yung ginawang kabalastugan ng legislative branch, Senate and the Camara,
nakabalastugang pinaglilipat, binawasan ng budget, tinanggalan ng budget, ginanito. Naalala ninyo, yan ang tunay na issue eh. Ang issue, bakit may akap? Bakit binawasan ng 4-piece? Ang issue, bakit walang budget ang PhilHealth? Nakigets nyo? Distraction ito. Bakit mas mataas ang budget ng DPWH sa education sector? Ibig sabihin, it doesn't prove na kahit... Kasi ngayon, lumalabas, ang dating sa tao, tama naman pala na pinirmahan ni Presidente Marcos kasi wala naman palang blanco. Di ba yun ang lumalabas ngayon sa tao eh? Pero ang tunay na issue is yung pinirmahan ba? Na, sabihin natin, walang blanco. Yung pinirmahan ba makatarungan pa rin sa mga ordinaryong Pilipino? Ang makikinabang pa rin po ba nun ay mga ordinaryong Pilipino? Hindi. Nagigets nyo? Nawala na tuloy yung usapin doon sa laman ng budget. Ang usapin na ngayon, abay bumaligtad pa. Fake news pa si Duterte. Nakikita ninyo, ang galing nung nag-i-spin ng mga animal na yan. Siguradong may PR firm yan. Totoo yan, mga partner. Kaya nga, Coach Oli, ano pa bang may dadagdag mo patungkol dito sa GAA issue na to? Again hindi po binabatikos ng dating presidente ang current president. Ang sinasabi lang po niya, invalid yung pinirmahan ni presidente. Or invalid yung budget na yan. Dahil nga, pumunta yan sa printing ng blanco. Ang masaklap, blanco, pero pirmado. At merong ebidensya. May papel na ipinapakita sila PRD. Siguro, kailangan tanongin na rin natin. Since hindi naman nagtanong ng tama yung mainstream media. Kasi ang tinanong ng mainstream media ay si Bongbong Marcos. Hindi naman si Bongbong Marcos ang tinatamaan netong issue na to, kundi yung Congress and Senate. So ang tanong natin, sana po Congress and Senate, BICAM, yung pong mga importanteng tao dyan na mga gumawa nitong budget na ito, explain lang po para malinaw yung issue. Blanco, bakit blanco? Ganyan talaga yan. Nangyayari na yan dati pa. Di ba? Coach Oli. Dapat siguro maglabas din, tama, no? Maglabas din ng official statement itong kampo ni Speaker Martin. No? Kasi hindi naman pwede pagkatatahimik ka na lang, iiwas pusoy ka dyan. No? I dare them na i-deny nila. Na hindi, teka muna, wala kaming kasalanan dyan, out kami. Sa kanila yan. Diba? Kasi kung tumatahimik lang, parang talagang merong gusto silang patamaan. Siyempre, yan na yung mangyayari ngayon. Duterte Marcos sa mag-ano. But, deny nyo. Kasi ang lumalabas dito, kayo. Okay? Hindi ako hindi tayo nagbibintang, pero kayo, sa inyo tumatama ito. Now, kung hindi totoo, please deny it. I-deny nyo lang. Kasi alam mo, Boss Dada, meron akong nakausap na medyo isang malaking apelyido Hindi ko na lang babanggitin kung sino. No? At ang mga sinasabi dito, di nyo ba napapansin na walang reklamo ngayon dyan sa Congress? Na before, may grabe sila. At itong mga makakaliwa, kung paano reklamuhan itong ating Kongreso. Reklamo dito, rally dito, sinusunog tumuka nito. Diba? Kung ano-ano. Pero ngayon, tahimik ang kaliwa dito sa Congress, walang reklamadoran. Kaya nga ito yung sinasabi natin. Bantayan natin yung spin. Ito yung spin na sinasabi. Ito yung kwentong gusto nilang palabasin. Bakit walang nagrereklamo ngayon? Dito sa media, dito sa mga makakaliwa, dito sa Congress na ito. Napansin nyo? Tama ba ako o tamang-tama? May tama. May tama sila. Wala na tayong magagawa sa budget na yan, pirmado na yan. Pero ito ito i-ano ko lang ito, i-emphasize lang natin na maigi ito. Alam nyo, itong pangyayari sa budget na ito ay talagang isang iskandalo para sa ating bayan dahil talagang apektado dito yung mga ordinaryong Pilipino. At kung papansin ninyo, ginawa ito before the election. Ibig sabihin, meron talagang problema. Ang ganda nga nung tinanong namin si Secretary Gonzales, yung tumatakbong senador, di ba? Yung Sunday, sabi niya, ano bang problema sa corruption? It's in the system. Ito yung system na yun. Mantakin mo
Isipin nyo na maigi to. Sino, this logic lang ho ito. Gamitin nyo ng matindi. Inayos ng presidente at saka ng DBM. Inayos din ng Senate at saka ng buong Congress. Binatikos lahat-lahat. Nag-BICAM para talaga may check and balance. Tapos sino magdidesisyon? Yung apat lang na tao. Pantakin mo, anak ng wete. Bakit pa tayo nag-aksaya ng panahon dito? Pinag-usapan pa natin to. Alam mo, lahat ng departamento talagang tumitigil during budget deliberation. Tumitigil ang serbisyo sa taong bayan dahil sa budget deliberation. Alam ko po yan dahil nung panahon na si Mokay nasa PCO, halos lahat talaga nakapokus sa budget deliberation. Tapos, sino magde-decide? 4 na tao lang. Yung 4 na tao lang. Sabi nga nila ngayon, sa pagkakataon nito, sabi nga ni Vice President Sara, 2 tao na lang. Baka sa susunod niya, 1 na lang. Di ba? Ganon kakurap yung sistema natin. Ngayon, ang problema, pag yung presidente ay hindi mabusisi at yung mga nakapaligid ay kakuntsaba nung 4 na yon, sigurado kung magkakaroon ng magic dyan. Kasi mandakin mo, eto lang ha, congressman ka, pinaghirapan niyo yung budget, tapos magbabago lang pala during the printing. Ano gagawin mo? Bakit pa ako attend ng deliberation? Sisip-sip na lang ako kay speaker. Kaya naman pala, kulang na lang, talagang sip-sipin nyo ang tumbong ni speaker para lang talaga magkapera kayo. Kasi nga naman, sino ba ang magdi-decide? Speaker. At saka, yung kanyang appropriation, chairman. Tama talaga si Vice President Sara Duterte. Pero eto ang aabangan natin, Banat Bay. Yung twist. Ano ang twist? Kasi may balita ka. Ikwento mo na. Ito ang natin, ang abangan natin dyan, mga bossing, yung twist. Kasi, syempre, nasukol sila ni PRD. Nasukol sila ni Ungab Walang may reputasyon na magsalita tungkol sa korupsyon kundi si PRD. Kasi alam natin na hindi korap yan na tao. Ngayon, natatandaan natin may napatalsik nang hindi nila namamalayan. Biglang may nalaglag. Masaklap nito baka yung nalaglag gamiting sacrificial lamb at sa kanya isisi lahat ng ito. Nako po, sir, ingat ka. Sabi nga natin yung karma, yung gaba, dili magsaba. Baka mamaya, eto na. Yung mga gawain nyo, baka mamaya, kinagawa na sa inyo at gagawin sa inyo. Yun, ang delikado rito. Pero hindi yan yun. Sabihin mo na, ikwento mo na. Yung nasagap mong balita mula Pero ayun, ang balita natin. Hindi, sa atin lang kasi Hindi, kasi may nabalita si Boss Dada. Ako na nga magkwento, niya ikwento. Nagkakaroon daw ng di umano, allegedly, barbers, allegedly, alam mo ibig sabihin ng allegedly, di ba? Meron daw di umanong gulo na nangyayari sa loob ng kamera. Mayroon daw nagalit nung tinanggal si Zaldico. Di ba? Sino ho ba ang nagtanggal? Diretso na natin, yung anak ng presidente. So meron daw girian nangyayari between the Office of the President at itong Office of the President at ang Kamara, ang Speaker. So sabi nila, abangan natin, mapapalitan daw. Baka. Baka may mapalitan na naman. Na ang papalit pa nga daw ay malapit, as in katabi sa kama. ang papalit sa sa speaker. Abangan niya. Pero alam mo, meron pang isang mainit na nagaganap ngayon. Sige. Itong inaugurasyon ni President Trump sa Amerika na Banat Bay, inisnab mo. Pasensya Walang na. nga, ang tindi ni Banat Bay. Oo, kung yung iba... May snow pala? Oo, yung iba, nangangarap na... nangangarap yung iba na i-meet or ma-meet or maimbita sa inaugurasyon ni Donald Trump. Pero hindi na iimbitahan. Si Banat Bay, inimbitahan. Tumanggi. Tapos tumanggi. Ibang klase talaga ang Banateros. Naku po, patay. Walang Jew talaga. Pero babalikan natin yung Babalikan natin yung
balita na yan kasi meron tayong meron tayong insert na live na kaganapan diyan sa sa Washington DC. Tingnan natin kung available na. Wala pa naman po. Pero ayun nga, napaka-importante kasi na malaman natin itong mga ganito kasi alam naman natin, hindi ba? So, na very excited tayo dito sa Trump administration na ito dahil yung kanilang nakita niyo yung lagi natin pinapalabas, Banat Bay, di ba? Yung Attorney General nila titigilan na daw or pipigilan itong mga political persecution sa mga simbahan. Pero ito na, isang makasaysayang araw para sa Amerika habang naghahanda si President-elect Donald Trump na manumpa para sa kanyang ikalawa at huling di magkasunod na termino. Si Valerie Lascano para sa detalye ng balita live mula sa US Capitol, Washington, D.C. Val, magandang gabi sa'yo. Yes, Boss Dada, Banat Bay, and Master Judea, today is indeed a significant day for America. However, from our vantage point outside the Capitol, we've noticed limited foot traffic due to road closures implemented throughout the day. These roadblocks are part of the comprehensive safety measures established around the Capitol, a National Mall, and the White House to ensure the presidential inauguration proceeds smoothly and securely. In the days leading up to the inauguration, the National Guard, D.C. Metro Police, and Secret Service have been on high alert. Fences have been erected around key location and federal buildings for crowd control, although most supporters who intended to witness the ceremonies are currently gathered inside the Capital One Arena. President-elect Donald Trump and Vice President-elect J.D. Vance are set to be sworn in inside the Capitol, specifically in the Rotunda. Members of the Cabinet, Congress, and distinguished guests are expected to attend the swearing-in ceremonies. Following his oath of office, Trump will deliver his inaugural address. In the days leading up to the inauguration, Trump has been quite active. On Saturday, he hosted a spectacular fireworks show at the Trump National Golf Course in Sterling, Virginia. On Sunday afternoon, he and Vance participated in the traditional wreath-laying ceremony at Arlington National Cemetery honoring the tomb of the unknown soldier. That evening, Trump supporters held a vibrant MAGA victory rally at the Capital One Arena. So traditionally, the inaugurations are held outdoors, but the bitter cold weather forced most of the ceremonies indoors. Usually thousands would crowd at the National Mall, but now attendees are gathered in the Capital One Arena to watch this event as it unfolds. Yesterday, we witnessed the various preparations around the Capitol, and we encountered several individuals braving the cold, icy weather just to catch a glimpse of the iconic building before this momentous event. Snowplows have been working diligently throughout the city to ensure roads are clear. But fortunately, snow is not in today's forecast. Back to you. Valerie, our English is busy. Can you speak Tagalog or can you understand Tagalog? No. I disagree. Your English is available? Yeah, all right. my English is very much available now. Banat Bay has a question. Ma'am Valerie, how are you? No, just kidding. I was supposed to be there, but you know, life is just a matter of... Just a matter of... Anyways, Valerie, kamusta naman po ang ambience dyan? Siyempre alam natin na hati yung Amerika sa mga Republicans and Democrats. So, kamusta naman po dyan? Hindi po ba magulo? Hindi naman po ba may tension? Alam naman din natin na may mga nagaganap pang wildfire sa Amerika. So, kamusta naman po dyan, Madam? So as of now, the freezing cold weather is really cold, but at this time the safety measures are in place, and as you can see behind us, the police and all of our armed forces are really securing the area. So yeah, we're stay with us as we continue to keep you updated for our inaugural updates. Okay, Valerie, by the way, Banat Bay Has a question. found his English already. So Banat Bay? how's the reaction of the Filipino community on Donald Trump inauguration? How's the Filipino community there? Are there in a
Manner? Parang nakoma. Nawala na. I object. Nahirapan siya sa Tuloy. English mo, Banat Bay. Dahil Ayan. dyan, nawala siya. Nawalan siya ng Oo, signal. wala. Nawala ng Nandiyan signal. pa, Nawala ng nandiyan pa. signal. Bumalik. Valerie. Ayan, yan. So how's the community, the Filipino community? Are they happy that Donald Trump won? Yeah, you may speak, Your Honor. So as you can see, at the moment here at the Capitol building, there's not many people, and I'm sure most of the Filipinos are there right now in the Capitol Arena and the other venue where they will be meeting President Trump later on. Otherwise, they will be joining virtually through television and of course through this live broadcast. Coach Oli, do you have a question? From Sambeda? Coach Orly is absent. Master Judea daw eh. Hindi, may buhok po ako, ma'am. Ma'am Valerie, no? Ma'am Valerie, ayan. Malamig po ba? How's the weather down there? Ganun? Oh, how's the weather down there? Hindi, pero masaya tayo, no? Oh, masaya tayo dahil mawawala na yung pang-aapi sa mga reliyon. Sa mga church, yan ang isa sa inaantay natin. And hopefully, sa tingin nyo, ma'am, susunod na bang paalisin yung EDCA rito? Come again? Patay tayo. Do you have any news or update on the EDCA bases here in the Philippines? So as this moment, the weather here is Medyo malalim masyado. Okay, Thank you very much, Valerie Lascano, for your report. Actually, masyadong malalim ang English ni Banat Bay, kaya hindi maintindihan ni Valerie. Oo, talaga. I think mahina ang signal. Mahina din ang signal namin. Kaya yung tissue. Pero medyo Yung ilong nanghina ko, kami ng bahagya doon. Ibang klase. Sana kung Japanese yun, medyo maano natin, ba? Hindi kami prepared. Hindi kami prepared doon sa mga English ng mga tanungan. Pero napakagandang development nito. Siyempre, para sa ating bayang Pilipinas, alam naman natin, Donald Trump is a strong ally. English yun. He's a strong ally of the Dutertes. And second demotion. Nagkaroon po tayo ng mga pagbabalita patungkol diyan sa magiging pagbabago, development diyan sa Department of Justice. And napakagandang balita na ang Department of Justice currently yung na-confirm na si Pam Bondi ay makikipag-cooperate sa Senate para investigahan itong mga atrocities, itong mga pang-aapi sa mga religious men of religious belief, sabi nga nila. Actually, itong naganap na Senate confirmation nitong isang opisyal nila is a vindication for Pastor Kibuloy. Kasi talagang nakita natin dito, inamin hindi lang si Pastor Kibuloy, a lot of churches. Uy! Agoy. Mayabang ka pag walang... Marami talagang churches dyan na ginipit nung panahon ni Biden. Actually, si Biden talaga anuhin yung kasaysayan. Pasensya sa mga bumoto kay Biden ng mga Pilipino. Pero si Biden isa talagang nagtanggal ng Biblia at Diyos sa bansang Amerika. At ngayon nga, alam naman po natin, di ba, si Donald Trump ay malapit po sa mga evangelical po. Kaya naman din, ngayon bubusisiin nila yung ginawang state, di ba? Parang talagang state action yan. Mismong gobyerno ng Amerika, di ba, na ginipit nila, inorderan nila ang FBI na magtanim ng mga spy dun sa mga churches. So nadali talaga mga religious freedom ng mga churches dyan. Kasama na po si Pastor Kibuloy. Kaya no wonder lumabas ang tunay na sinasabi ni Pastor Kibuloy noon na talaga namang siya ay pinersecute lang. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, darating din ang panahon. Tingnan ninyo, sa Pilipinas,
darating ang panahon na mabivindicate do si Pastor Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi ganito lang yan eh. Ang husgado natin, huwag na ho natin paligoy-ligoyin. Minsan ano rin eh, ayaw ho nilang magdesisyon kaagad dahil sa pressure, political pressure na ginagawa ng ibang mga politiko, lalo na ng gobyerno na ng etong nakaupo. So, tinitingnan nila talaga, binubusisi nila yung batas, hanggang tinitingnan nila, batas tuloy yung demanda o yung accusation kay Pastor Kibuloy. Tingnan nyo eventually, pag wala na ho sa power yung mga umuusig kay Pastor Kibuloy, mavivindicate to si Pastor Kibuloy. Kasi kung ebidensya at ebidensya lang ang babasihan, sigurado ho, inosente ho si Pastor Kibuloy dyan. Pinagtatawanan niya ho namin kasi may mga nabasa na po kaming mga ebidensya na mga nag-akusa sa kanya. Aba, bumili pa. Bumili pa sa 7-Eleven bago siya nagpaano. Kaya sabi ko sa inyo, pag nakita niyo ho yung ebidensya, matatawa ho kayo. Nakakatawa. No. 300 daw. 300 daw ang kanyang nilapastangan. Yun ang sabi, 300. Pero ni isa, walang nabuo. Ang galing. Oo nga, malupit to. Kaya sabi ko nga sa inyo darating ang panahon pag iba na ang gobyerno, mavivindicate itong si Pastor Kibuloy. Tama. At speaking of Pastor Apollo Kibuloy, number 53 na po si Pastor Apollo Kibuloy sa balota. Tatandaan po ninyo, hindi na po 52. Number 53 na po. Kasi hindi ba nagkaroon ng TRO ang Supreme Court? Kaya nasayang yung 150 million ng Kaya lang, mababago daw. Uli. Mababago na naman. Kaya ang tandaan nyo na lang, Pastor Kibuloy. Apollo Carion Kibuloy. Yun na ang tandaan nyo. Wag na yun. Apollo Kahit yung numero. Kibuloy. Pastor Kibuloy, hanapin nyo dyan. Kibuloy, yun. Di ba? Yun kagad ang una ninyong i-check. Yun. Bakit ba? May balita tayo dyan. Basahin mo na. Ipagpapatuloy na ng Commission on Election o COMELEC ang pag-imprenta ng mga balota sa darating na Miyerkules. COMELEC dumipensa naman sa mga natatanggap na TRO mula sa kataas-taasang hukuman. Si Margot Gonzales magbabalita. Muling gumawa ang Commission on Elections sa COMELEC ng trusted build para sa kanilang bagong election management system. Kasama sa mga nabago sa sistema ng komisyon ay ang pagkakaroon ng ad feature kung saan maaari nang idagdag ang mga pangalan ng mga aspiranteng diniskwalipikan ng komisyon sa pagtakbo sa halalan pero pinaburan naman ng Korte Suprema sa pamamagitan ng pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO. Matatandaan ang senatorial aspirant na si Zubair Mustafa at 4 na local aspirants ang unang nakakuha ng TRO na sinundan pa ng 3 local aspirants noong nakaraang linggo. Ngayong araw ng Lunes, nagpalabas rin ng TRO ang Korte Suprema laban sa kanselasyon ng kandidatura ni dating Mandaue City Cebu Mayor Jonas Cortez. Sa ngayon, 9 na aspirante ang kailangang mailagay sa bagong balota, kasunod ng ibinabang TRO ng kataas-taasang hukuman. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, pagkatapos ng trusted build ay ang pagpapalabas nila ng opisyal na ballot face templates. Sa Miyerkules naman ay magsisimula na ulit ang komisyon sa pag-iimprenta ng mga bagong balota kung saan ay gagamitin na ng poll body ang mga makinarya ng National Printing Office o NPO. Inform na rin natin ulit ang ating Korte Suprema kapag mag-revision tayo ng printing sa Miyerkules. Ngayong araw na ito, yung mga tauhan natin ay nasa National Printing Office. And for your information, for the first time, ay dineputize namin ang National Printing Office. We're going to release the resolution today, deputizing the National Printing Office in order to expedite everything. Anindigan naman ng komisyon na kailangang manatili sa alphabetical arrangement ang pangalan ng mga kasama sa balota. Ito ay kahit pa may mga umapila kagaya ni Francis Pangilinan na ilagay na lamang sa dulo ng balota si Mustafa. Isinantabi rin ng poll body ang sesyon na maisama na sa balota ang lahat ng mga aspiranteng may nakabinbin na apila sa Korte Suprema. Matatandaan na 117 ang idineklarang nuisance candidate ng komisyon pagdating sa senatorial race, 17 sa pagkakongresista at 67 naman sa mga tumatakbo sa local positions. Pero ang problema po natin, bakit pa tayo merong finality kung hindi rin pala tatanggalin ang pangalan sa lista? Kung lahat pala sila mag-aapila sa Supreme Court, ibig sabihin yung 117, mananatili ang pangalan sa listahan, magiging 183 ang pagpipilian ng mga kababayan natin. At pagkatapos, dapat kung maunawaan ng lahat
Ang sabi ng batas, bawal ang substitution kapag ka namatay o na-disqualify ang kandidato. Pero pag ang kandidato, ang candidacy niya ay na-cancel o denied due course, hindi po siya naging kandidato, and therefore, hindi po siya pwedeng palitan. Dumipensa naman ang COMELEC sa mga natanggap na TRO mula sa Korte Suprema. Siguro po, kaya madami pumunta sa Korte Suprema dahil madami kami dinesisyonan ng mga kaso. Kung ang ginawa kaya namin ay hindi na lang kami mag-desisyon para walang TRO maibibigay sa amin. Kaya lang po, hindi ba parang pagsuway naman yun sa tungkulin, yun nakaata sa amin po mga balikat. Dapat mag-resolve ang COMELEC. Talaga napakahirap. If you will not resolve early, ang COMELEC ang masama. Pag ni-resolve mo ng aga rin, ang COMELEC din ang masama. Pinag-iisinipan naman ng poll body ang pagpapaaga ng COC filing sa susunod na eleksyon para hindi na maulit ang aberya sa pag-iimprenta ng mga balota. Ayon sa COMELEC chief, tinitingnan nila na maisagawa sa buwan ng Hulyo ang filing para magkaroon sila ng sapat na panahon sa pagdidesisyon at paghihintay ng resolusyon mula sa Korte Suprema. So that kung July mag-file, abay, madami ng panahon kami para i-resolve ang kaso at mas mahaba ng panahon din para makapunta sa Korte Suprema yung mga hindi papalari sa desisyon sa amin. Diba ako nag-file ng candidacy October 1 to 8, ni-resolve namin ang lahat ng bago matapos ang Disyembre o bago matapos ang Nobyembre. Ganun po kabilis ang ginawa natin without sacrificing the quality of the decision. So ibig sabihin, kung July yan, kaya po namin ng July, August, by September, may mga decisions po kami hanggang sa NBank level. At least, meron silang September, October, November, December para makapunta sa Korte Suprema. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Marco Gonzalez, SMNI News. Ako, mahal. Ayun na. Ito, problema to. Matinding problema yan. Actually, talagang dilema natin yan dahil, syempre, paano, mantakin mo ako, kunwari, lahat na na-disqualify, nagreklamo sa Supreme Court. Aminin naman natin talaga may problema rin tayo pagdating sa korte. Kahit sa Supreme Court, konti lang din po sila. Paano ho ang kaya matindi yung problema dyan Ano ba sa tingin mo? Costly, actually costly na problem yan. Mantakin mo, 150 million ang nalugi sa pera ng bayang Pilipinas. Naku, grabe. Malaking pera yun. Nawala lang, nasayang. At ang pinakamasakit nito, Banat Bay, nangyayari na daw to dati. At tinanong nga natin ng COMELEC dito kung mapipigilan po ba ito, pwede po ba kayong makipag-usap ng masinsinan sa Supreme Court pa? Kasi parang pinalalabas dito ng COMELEC, which is totoo din naman, na may kakulangan or mayroong pagbagal. May iba ang timeline nila sa timeline ng Supreme Court. Kaya sa timeline nila, kailangan na nila mag-imprenta. And then sa timeline naman ng Supreme Court, syempre sa dami ng kaso na inaasikaso dyan, hindi nila nare-reactionan lahat ng mga apila dyan sa COMELEC. Kaya talagang medyo mabigat ito na problema natin kasi hindi nga siya sure na hindi na mauulit. So pwedeng sa susunod na election 2020. Paano kaya solusyon diyan? Ayun, ang solusyon siguro dito baka kailangan mag-double time ang Supreme Court or dagdagan yung mga tao sa Supreme Court or baka naman mabababa na masyado yung sweldo ng mga tao dyan. Kaya kumikilos na lang sila according dun sa mga sahod nila. Alam ba ninyo, si Pastor Apollo Kibuloy, meron siyang dyan, Banat Bay, meron siyang panukala patungkol dyan. Na yung mga huwes, yung mga taong korte, ay gagawin niyang competitive yung kanilang mga sweldo. Abay, dapat lang naman yung mga huwes talaga. Kasi para hindi sila, alam mo yun, impluwensyahan ng iba. Di ba? Importante din yun. At saka, bantakin mo, yung mga congressman nga, laki ng sahod, wala namang kwenta. O ito, nagtatrabaho, dapat talagang taasan ng sahod. Di ba? Importante yan. Hindi, kaya nga ako din, tama din yung suggestion ng COMELEC, agahan po nila yung registration. Hindi, filing of COC. Filing of COC. Alam nyo kung bakit? Yung isang tumatakbo senador dyan, kauupo pa lang na secretary, abay, nagtitipon na kagad ng mga ngampanya sa kanya, gusto na kagad tumakbo. Ibig sabihin, maaga pa lang, alam naman nila na tatakbo sila na senador, di ba? Bantakin mo, kakampi daw siya ng mga, ng mga kalaban, mga ganyan-ganyan. So, Coach Oli, anong iyong reaksyon patungkol dito sa... Kasi ako lagi ako sa number 53 na. Pwede pa daw, sabi ni Banat Bay na baka magbago pa. Kasi marami pa yatang mga
nirarating ay kailangan desisyonan ng korte ng mga apila noong na-disqualify. Ako, gaya ng sabi ko, lagi ako doon sa ibaba eh. Ano ba yung para sa mga ordinaryong Pilipino? Para sa ating mahihirap? Isipin mo, hindi tayo pwedeng laging nagsasayang ng 150 million. Grabe yun, no? Parati yan, ilang 150 million pa ang kailangan nating ubusin para tayo matuto. Ngayon, hindi ko alam kung ano talaga solusyon eh. Ito dapat ipasa natin sa COMELEC. Kayong nakaupo dyan, kayo ang gumawa ng desisyon kung paano nyo haharapin itong problema na tuwing mahuhuli ng itong husgado natin, ng desisyon, ay meron na tayong paraan. Dapat, alam nyo na yung gagawin nyo, hindi lagi tayo magsasayang ng 150 million. Or more. Doon tayo. Yun na, kayo na bahala. Kaya kayo nilagay dyan sa pwesto para meron kayong silbi. So, kasi darating next election, ganyan pa rin. Baka nga ngayon, magkaulit-ulit, nag-iimprenta na naman kayo, tapos mababago naman. Hindi ko alam kung dadagdagan nyo yung machine nyo para mabilis lang, bandang huli na kayo. I'm no expert. Gagamitin daw nila yung NPO, National Printing Office, para makatulong sa kanila. It's up to them. Sabi ko nga, hindi ako eksperto para dyan. Kayo eksperto dyan, make it happen. Pero ang delikado dito, Coach Oli, yung mga papel na yan, valid yan. Yun Binabasa ng machine. So kailangan ito, matunghayan talaga natin yung pagsira nito. At saka kailangan, kung 6 million na piraso na balota ito, 6 million yung sirain, hindi pa pwedeng 500,000 lang. Kasi alam mo, isa pwedeng madaya yan. Isa pang solusyon yan, digital. Digital ang pagboto. May app. Ayun na nga. Kaya takot ang mga tao kasi yung mga OFW, yung botohan. Malaki problema natin dyan. Medyo takot sila. Nakakatakot yan kasi kung nagkakaroon nga ng anomalya doon sa pirmahan ng bilyong-bilyong, trilyon na budget na hindi na natin malaman kung aasa ng mali, ito pa kayang... Kasi tandaan mo yan halimbawa, number 52 si Pastor doon. Yung number 52 doon, pag sa bagong program, iba na. Hindi na si Pastor yun. Nagbago na yun. Yun yung dating kasunod, dating 51. Problema natin. So number 53 na po ngayon, si Pastor Apollo Kibuloy. Pero dito muna tayo sa isa pa nating balita. Iba't ibang sektor at grupo ang patuloy na nagpapahayag ng kanilang suporta sa Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo C. Kibuloy na tumatakbo rin bilang senatorial aspirant sa nalalapit na midterm elections. Ngayong Mayo, ayon sa isang grupo, hindi maitatanggi ang magandang track record ng butihing pastor kahit hindi pa ito tumatakbo sa politika noon. Si Sheena Torno, magbabalita. Hindi pa man nagsisimula ang kampanya para sa midterm elections, ay marami na sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagbigay ng kanilang suporta sa spiritual leader at founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kasunod ito sa pagtakbo ni Pastor Kibuloy sa nalalapit na national at local election sa buwan ng Mayo bilang senador. Matagal nang advocate ng nation building ang butihing pastor na nakasentro sa isang layunin, may angat ng imahe, moralidad at kinabukasan ng bansang Pilipinas. Sa National Capital Region o NCR, naimbitahan si Pastor Kibuloy sa isang pagtitipon ng grupong Hugpong Bisaya Association Incorporated sa Barangay San Jose Rodriguez sa lalawigan ng Rizal, Linggo, Enero 19. Sa mensaheng ipinaabot ng butihing pastor, isa-isang idinatalya ng kanyang representante ang kanyang mga plataporma at plano na makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Kabilang na riyan ang pagsulong nito sa zero corruption, muling pagbuhay sa death penalty laban sa mga tiwali o korap na mga opisyal ng gobyerno. Bukod pa dyan, bibigyan din ng prioridad ni Pastor Kibuloy na matugunan ang problema sa kahirapan, pagkakaroon ng marami at sustainable na trabaho sa pamamagitan ng turismo, pagkakaroon ng National Superhighway System at ang kanyang kampanya kontra iligal na droga at kriminalidad. Lumawak na nga ang mga nagpahayag ng suporta kay Pastor Kibuloy mula sa iba't ibang sektor. Kaya ang mga nabanggit na mga plataporma at plano raw para sa bansa ang naging dahilan kung bakit patuloy siyang hinahangaan ng mga Pilipino.
Sabi nga ng grupong Hugpong Bisaya Association Incorporated, si Pastor Kibuloy ang halimbawa ng isang lider na may malasakit sa kanyang kapwa dahil sa mga nabigyan nito ng tulong na walang hinihinging kapalit. Pagmamahal ito sa bayan bilang siya raw ang isa sa mga tumitindig laban sa mga kalaban ng Estado o ang mga komunista. Naniniwala po kami na isa sa mga dapat naming ihalal ay ang katulad ni Pastor Kibuloy, dahil naniniwala po kami na siya po ay isang instrumento para matupad ang aming hinahangad na masugpo ang korupsyon sa ating gobyerno. Sa tingin ko parang isang sasakyan lang po yan. Kung isang brand new na sasakyan ang gagamitin natin, ito ay magbibigay ng tama at sapat na serbisyo, which is the same also with our politicians. Dahil naniniwala po ako kung sila ay tatakbo para itaguyod ang kanilang mga personal na pinaglalaban, ito po ay sa tingin ko magagawa ng mga bagong mukha sa politika. Sawa na raw ang mga Pilipino sa mga lider na wala namang magandang nagawa o inatupag sa bansa kundi ang kanilang personal na interes lamang. Totoo po yan, dapat na po talaga halos mga bago na ang dapat na naupo. Nagsasawa na po tayo sa paulit-ulit na lang na namumuno dyan sa Kongreso, sa Senado, pamilya na lang, sila na lang yung nakaupo. At wala naman nangyayari, wala namang pagbabagong inihatid. Kaya kinakailangan po talaga ng sambayang Pilipino ngayon na maghanap ng bagong mukha, ng bagong leader na may paninindigan at mayroon ng track record, hindi lamang sa korupsyon, kundi sa track record sa pagsasaayos sa komunidad na kanyang ginagalawan. Hinikayat nga ng grupong Hugpong Bisaya Association Incorporated ang mga kababayan na magkaisa sa paghahanap ng maayos na leader na mamumuno sa bansa. Totoo po yun, hindi po may tatanggi na talagang ang Pilipinas po ay napakayamang bansa. Subalit dahil nga po sa hindi maayos na pamumuno ng ating mga nakaluklok na leader, ay nararapat lamang po talaga na ang lahat ng Pilipino ay magkaisa na ngayon maghanap ng leader na talagang tatayo at talagang may track record na dyan sa pagsiservisyo sa ating pamayanan sa buong bansa. At yan po ay isa po sa nakita rin po natin sa ating pastor na tumatakbong senador ngayon. Solely nagpaabot ng mensahe ang naturang grupo kay Pastor Kibuloy, lalo na sa nararanasan nitong political persecution sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Well, magpakatatag po kayo, Pastor, dahil marami pong umaasa at naniniwala po sa inyo at sana ay isa ka sa mapagbigyan ng ating mga kababayan Pilipino na maupo para po sa pagbabago ng ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Napakagandang balita niyan. Ito na aking extra last final message. Last na final message. For tonight. For tonight. For tonight. Inawin mo. Kasi alam naman natin. So ito, klarong-klaro ito. Napakagandang balita ito. Hindi lang yung mga moro, hindi lang mga ibang kongregasyon yung nakakakita ngayon kung anong klaseng leader si Pastor Apollo Kibuloy. Yun din naman ang nagustuhan natin sa kanya, yung kanyang leadership. Yung everything happens for a reason. Sabi nga, itong mga nangyayaring ito na mga naganap dyan sa KOJC, yung pagpe-persecute sa kanya, at itong mga revelasyon dyan sa Senate sa Amerika na talagang na-weaponize yung kanilang Department of Justice para i-persecute itong si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika. And dito sa Pilipinas, tila mo nangyayari din. And nangyari lahat ng yan dahil merong may plano ang Panginoon para kay Pastor Apollo Kibuloy. Marami siyang pwedeng meron siyang meron siyang spiritual power, meron siyang power of wealth, pero pinulitika siya eh. Wala siyang power of politics. Kaya alam natin na makakatulong siya ng malaki kapag nakapasok siya dyan sa politika. Pag nanalo siya sa Senado, sigurado makakagawa siya ng mga batas na talagang kapaki-pakinabang sa ating lahat kasi nakita niya yung kakulangan ng batas. Naging biktima kasi siya noong pang-aabuso. Kaya alam natin na lahat ng mga kulang, pupunan niya yan. Imaginin mo, 47 bills na yung kanyang ginawa ngayon at nadadagdagan pa yan. Isa lang kasi yan lalong mas nakilala si Pastor Apollo Kibuloy dahil dito sa mga nangyari na ito. At balita ko nga na siya ay nasa loob ng bilangguan, nakita rin niya
yung kakulangan sa bilangguan. Nakita niya na hindi natatrato ng maayos yung mga preso dyan. Kaya pati yan ay kanyang sasaklawin. Hindi, parang nakakatuwa sa kanya kasi kahit na nandoon na siya sa sitwasyon na yon, is looking at the bright side. Ang bright side nun is, pinaramdam sa kanya yan, pinaranas sa kanya yan, para malaman niya na may problema dyan. Siya ang susolusyon dyan. Number 53 sa balota, si Pastor Apollo Quiboloy, pwede mong sirain or pwede mong siraan pero hindi mo kayang sirain. Coach Oli. Alam mo si Pastor Quiboloy, isa to sa nagustuhan ko sa kanya. Organic po si Pastor Quiboloy. Yan ang lagi kong tinitingnan sa isang politiko, sa isang kandidato, sa isang kaibigan. Yung totoo ba? Alam nyo, marami-rami na rin naman akong nakausap na mga politiko o gustong maging politiko. At ako very observant ako doon sa taong kausap ko kung plastic. Kung organic kasi, marami tayong nakikita eh. Yung iba pumupunta ng palengke, pero alam natin, kaplastikan. Yung nagkakamay, alam natin, kaplastikan. Umiinom sa plato, yung mga ganon. Alam natin, hindi totoo eh. Kaya nga, ang daming mga politiko na talagang nagkalat yung kanilang balita na hindi pinapaniwalaan ng taong bayan. Kaya naman ito si Pastor Quiboloy, gusto talaga ng taong bayan kasi nakikita nila organic, hindi plastic. Yung pinapakita ngayon ni Pastor Quiboloy, dati niya nang ginagawa yan eh. Kahit ako nung nakakausap ko si Pastor Quiboloy, ako, observant ako, hindi ako mahilig dumaldal pag may kausap eh. Ino-observe ko yung galaw ng tao, ito ba plastic? Totoo ba itong sinasabi niya, ganyan? So, lagi ako nag-iisip, alam niya ng mga kasamahan ko, at nakikita ko, no? Yung mga pagtulong ngayon, dati na eh. Kaya nga, nung nakita ko yung mga bata, the last time na nakita ko yung mga batang tinulungan, mangiyak-ngiyak pa ako noon kasi sabi ko, totoo ito. Totoo itong tao na ito. And bibihira na po talaga doon sa ating mga politiko na hindi kinakain ng sistema. Kadalasan kasi, very dangerous. Maraming politiko sa atin papasok magandang loob. Pero katagalan, kinakain ng sistema. Mas malakas yung kademonyohan sa katawan eh. Kaya papasok, mabuti, lalabas. Ang daming politikong ganyan. Sige, ilagay nyo dyan. Kakaupo pa lang, naging demonyo na. Bakit? Pumasok kasi hindi organic. Babalikan ko yung salitang yon. Kaya, obserbahan po natin, no, yung mga politiko na ating susuportahan. Let's make sure na yung kanilang pinapakita sa TV, yung kanilang ginagawa, organic po. Banat Bay. Alam nyo, ako sa dami ko pong mga nakausap na mga gustong maging senador, at gustong maging politiko. Ito ang dalawang obserbasyon na nakita ko ho pagdating kay Pastor Quiboloy. Number one, hindi ho siya nangangako, ginawa niya na. Ibig sabihin, bago pa siya magsabi ng plano niya, ginawa niya na. Pangalawa, hindi pa ho nakaupo, abay nagbalangkas na ng batas. Yung iba, hindi nga nila makasagot kung anong batas ang gagawin nila eh. Diba? Ito si Pastor, nabalangkas niya na kaagad. Naisulat na kaagad. Ganon siya ka, ayan, ang dami na ho niya kaagad na batas na gustong ipasa para makatulong sa ating mga Pilipino. Yun ay napaka-importante sa akin. Makikita nyo talaga na hindi lamang po ito magaling pagdating sa pag-organisa ng kanyang church, magaling po pagdating sa leadership. Talagang nangunguna. Pagdating sa trabaho, makikita mo talaga. Ito mga kababayan, hindi po kami nagsasalita ng ganito dahil nandito po kami sa SMNI. Hindi. Kami pong mga banateros, maasahan niyo po kami na pag kami nagsalita ng isang bagay patungkol sa isang politiko, sigurado. Kasi hindi ko kami yung gano'n na again, lagi ko nga sinasabi sa mga kasamahan ko, malay nyo, bukas wala na tayo. Di ba? Hindi kasi hindi naman natin hawak ang buhay natin eh. Malay ninyo, bukas is end of the world na. Malay nyo, di ba? Ganon ang Kaya, importante, wala ho tayong, alam mo yun, sinasambang politiko o sinusunod na politiko for the sake lang na sundan sila. Basta tayo, pag tama yung politiko na yan,
Kahit ano pa kulay niyan, kahit ano pa partido niyan, sundan natin, tulungan natin. Kasi gusto natin matulungan yung Pilipino. Pero kahit pa ano pang kulay niyan, kahit kakampi pa ni Duterte yan, kung sa tingin natin sablay, sablay yan. Ganun ang Banateros. Kaya asahan nyo. Kami hindi kami nandito nagsasalita sa inyo tungkol kay Pastor Kibuloy dahil nasa SMNI kami. Hindi, nakita namin personally, hindi lang nakita, na-experience po namin ang ginawa niya sa KOJC at ginagawa niya, hindi lang sa KOJC para din sa nation building. Nakita ng aming mga matayan. Paglilinis pa lang, napakalupit na. Diba? Mantakin mo, ilang taon niya nang ginagawa yan, hindi pa siya tumatakbong senador, naglilinis. Ang tiyaga nun, Ang hirap po niyan. Kaya, magiging, ito, pananaw ko ito talaga. We're gonna be blessed as a country pag naipanalo natin ito si Pastor Kibuloy. Sabi nga nila, di ba? Ay, hindi pala sabi nila. Sabi ko ng Panginoon, righteousness exalts a nation. Kaya we need righteous people like Pastor Kibuloy. Kita-kita po tayo uli, mga Banateros, dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po, si Coach Oli. At ako naman po, si Boss Dada. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babay.